Yes, medyo nakakalungkot po itong aming balita ngayon dahil after ilang buwang intriga ay formal nang sinampahan ni Kim Chiu ang kanyang kapatid na si Lakam ng reklamong qualified theft. Say kasi ng legal counsel niya na silip nila na may nawawalang pera sa negosyong hawak ng magkapatid na hindi na idintalye pa kung magkano. Oo, parang dun sa negosyo, 'di ba? Oo, dun sa negosyo, Kuya Romel, ay mayroong parang posisyon. Siyempre yung sister niya, alam naman natin si Lakam na eto pala, medyo nalulungkot din tayo sa totoo lang, lalo na, 'di ba? Naintindihan ko din si Rodel, lalo na pagkapamilya ang usapin. Okay. 'Di ba, lalo na nakahantong. May sinabi na ba ako? Oo, hindi. Hindi, lahat in general, hindi lang kay Kim ha. In general talaga, pagka magkakapatid ang involved o mag-ina, mag-ama or sa pagpinsan, nakakalungkot yun, kuya. Kasi alam naman natin, bago to nangyari, nagkaroon ng issue talaga sa pagitan nilang magkapatid tungkol nga ito sa pera. At hindi naman natin akalain na aabot sa pagsampa ng kaso. Kumbaga yun ang nakakalungkot dahil kahit anong gawin, sabi nga ni Rodel, magkapatid na sana hindi na umabot sa ganyan. Pero nga mixed reactions actually yung mga netizens, diba? Pero yung iba nagsasabi na yun nga, bakit na sinampan pa ng kaso yung kapatid? Eh, minsan na yun, sabi naman ng iba, pinaghirapan ni Kim Chiu yan, binigyan pa ng posisyon, dugot pawis yung pinuhunan niya, tapos saan mo lang dinala yung pera. Mga ganun mga reaction ng mga netizens. Although naiintindihan din naman natin na parang kumbaga laman mo, dugot laman, iisa lang kayo ng pinanggalingan. At saka dapat hindi natin maintindihan si Kim Chiu, di ba? Hindi natin alam, Mildred, di ba? Yes. Ang sobrang pinag-ugatan na ito kung bakit humantong pa sa demandahan ng lahat. Kumbaga, siguro para sa akin na parang ang pakiramdam ko, although naiintindihan naman natin iba dahil nga pamilya is pamilya pa rin, di ba? Kaya lang siguro parang baka mamaya gumagawa na rin talaga ng way si Kim na mag-usap sila ng ating niya. Ate Lakam, ano ba ito? Paliwanag mo to. Baka hindi nakikipag-usap, hindi nakikipag-ayos. Kaya gumawa na ng legal na action itong si Kim Chiu. Na yung mga marami rin yung panay na naiintindihan siya dahil nga yun nga, pinaghirapan niya yung perang to tapos hindi naman pala nagamit ng tama. Kumbaga, parang kinuha sa kanya. Actually talagang malalim yan. Malalim yung BFF. May reason. Pero syempre, hindi rin natin masisisi yung mga nagko-comment na. Kasi alam mo yung kulturang Pinoy kasi lalo na pagdating sa pamilya, di ba? Iba talaga pagdating sa pamilya, lalo na kahit na ginawan ka na masama ng kapatid mo, ng tatay mo, ng nanay mo, pamilya pa rin lagi Kaya ikaw yung isa. Pero sabi nga natin, hindi rin naman natin alam kung gaano kalalim ang sugat na kinreate sa pagitan ng magkapatid, di ba? Dahil nga para mag-unfollowhan sila sa kanilang social media. At ito yung pagsampa ng kaso ni Kim kay Lakam ay nandyan nakasuporta yung ibang kapatid ni Kim katulad nila Twinkle, yung ibang mga kapatid niya sa kanya, sumide sa kanya. Di ba sinamahan pa siya ng isang kapatid niya yung nagsampa ng si kaso? Di ba kumbaga Diyos ko, to kapatid sa kapatid, laman sa laman. Ay, kinanta. Na parang nakakalungkot ng ganyan sa abuan, nalulungkot ako sa nangyari. Yes. Pero kung yun ang naging desisyon ni Kim, syempre, nire-respeto naman natin siya. Correct. So wala tayong magagawa. Ito siya, parang ito tama na, kumbaga. Pero siguro talagang napakalaking halaga ang nawala para umabot sila sa ganitong sitwasyon, 'di ba? Pero maalala nyo, a few weeks ago din may mga nagsabi na may mga chikang lumabas na nagkakaayos na, 'di ba? Tapos sinabi natin dito sa Marisol Academy na parang hindi naman totoo 'yun. Tsaka hayaan natin sila kung ano pa tayo. Plus meron pa nga nagsabi doon sa mga nababasa ko natin, 'di ba? Na fake news daw 'yun. Hindi na po talagang ibinalita na kasama nga yung kapatid ni si Twinkle. At saka in fairness po kay Kim, nung nagsampa siya ng kaso, talagang napakabigat po sa sa puso niya, di ba? Siyempre, inaalala pa rin niya ang kapatid niya. Pero yun, again po, hindi po natin alam talaga kung gaano po kalalim talaga ang pinag-ugatan niyan. Kaya hindi po natin masisisi si Kim Chiu. Pero ito, sa mga susunod na araw, aabangan natin kung ano talaga ang nagtulak para kay Kim na humantong sa pagdedemanda. Kasi medyo interesado din akong malaman kung gaano kabigat ang naging dahilan o yung pag-weigh niya ng things, 'di ba? Yung pag-timbang niya nga ng mga bagay-bagay na kailangan niyang humantong sa ganito. Meron bang nagpayo sa kanya? 'Di ba? Meron bang mga
galing ba yun sa buong pamilya nila, di ba? Siyempre, mahahati din ng magkapatid kasi kung may kakampi kay Kim, meron ding kakampi for sure sa kaanak nila. Kay Lakan. Yes. Oo. So, yun nga po, ibig sabihin talaga, malalim talaga, kumbaga yung naiwang sugat kay Kim. Kaya nag-decide na siya na sampahan ng kaso ang kanyang ate. Pero ako, kahit na nagsampa si Kim, deep inside masakit. Masakit para sa kanya. Bakit nangyari to sa atin na ate? Yung parang ganun, di ba? Kaya, kumbaga, no choice lang si Kim kundi gawin kung ano sa tingin niya ang nararapat. At nire-respeto nga natin dyan si Kim Chiu, di ba? At nasasaktan dyan for sure si Marcelita ng UK. Yes, si Ate Carmen Dulalas. Si Ate Remy Nidoy, Ate Teresita Brabil, Ate Lolit Ignacio, mga na-hurt siya, si Tate Troque. Nag-chat pa si Tapet sa akin kung true kaya ito, sabi Mami Amores. Yes, hi Mami Amores at saka si Marina Corazon, Annalyn Anape Muelo, Annalyn Hica, Emily Gomez, hi po si Ate Lorna Anselmo, Ate Remy Nidoy, Ate Alice Lopez, Ate, ayan, mauubos na oras. Kung sino